Sa Lunes na ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Inihahanda na ang bawat detalye sa batasang pambansa pati ang eksaktong lalakaran ng mga opisyal at kongresista. Narito ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Isang linggo bago ang kanyang State of the Nation address, tinatapos pa raw ng Pangulo ang kanyang magiging talumpati. Pero tiyak daw na magbibigay siya ng update sa mga nagawa sa loob ng isang taon ng kanyang panunungkulan. I would like to show that ito yung pinag-usapan natin last year. Ito na ngayon ang nagawa natin. Ito pa yung kulang na gagawin namin. Ito yung tama. We can see the difference now, not only in terms of how the systems work, how the government works. It is also in how we are now seen or judged in the international community. That's equally important. Sa Kamara, subsub na rin ang lahat sa paghahanda. Kanina nag-walkthrough ang mga opisyal ng Kongreso at Malacanang mula sa pagdating hanggang sa talumpati at pag-alis ng Pangulo. Sir, meron po bang mga specific billion or request si Presidente for Monday? Wala naman except for yung holding areas ng First Family, Cabinet, which we have accommodated naman. 23 sa 24 na senador, nagkumpirma na raw na dadalo sa SONA. Hindi pinangalanan kung sino ang hindi pa nagkukumpirma. Huwebes ng linggong ito magsasagawa ang PSG ng lockdown dito sa Kamara. Ang mga papayagan lang pumasok ay ang mga tinatawag na essential personnel. Di tulad noong unang SONA ng Pangulo, hindi na rin daw si Direk Paul Soriano ang magdidirect ng SONA. Actually, ang information na nakuha namin from the Office of the President and the Presidential Communications Office, the RTBM will take care of it. In other words, yung mga veterano nila, sabi nila kayang-kaya nila yan. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.